Hallelujah. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi po, Sister Mercy. God bless you po. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sister Lina. Ganding God po, bless you po. Pastor. Opo, God bless. Opo, bagay sa inyong hikaw. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi rin po sa bawat isa. Muli, narito po kami. Binigyang daan muli ng Panginoon ang ating pong programang Cheer Up the Word Works Program. At ipagpapatuloy po natin yung pong ating huling pinag-aralan dun po sa topic natin na aral na makukuha natin sa buhay ni Asa. Mamaya babalikan natin yon, no? Dadalhin sa atin ni Sister Mercy yung nakaraan. Gano'n, no? Babalikan natin, no? Yung nakaraan na naging pag-aaral po natin, kaparaso lang yun pero mahabang oras. Ngayon po, gusto po munang ipakita sa inyo bakit po ba natin to ginagawa na ipangako ko nung nakaraan na kahit ang buhay nila Moses, no, yung mga aral, no, ay mapag-aaralan natin sa topic na ito. Bakit? Kasi ang sabi po ng Romans chapter 15 verse 4. Romans chapter 15 verse 4. Pakibasa nga po, Sister Lina, sa inyo. Romans chapter 15 verse 4. Oo. Ito po ang sinasabi sa Roma 15:4. Opo. Bubuksan din ni Sister Mercy. Sige po. Ano man nasa kasulatan noon, nung pang-una, ay nasulat sa ikatututo natin sapagkat Sa ikatututo natin, ang lahat po, letter A lang, no? Ang mga nakasulat po, tulad ng buhay ni Asa na to, ito po'y nasulat, at ito po'y kung ating pag-aaralan nito, ay matututo tayo. Matututo tayo. Kaya hindi po muna ako nanalangin kanina, guys, kung muna itong basahin. Matututo tayo. Sa ikatututo po natin. So, dadalhin po namin sa inyo mensaheng ito, hindi para saktan o sino man o arroganting o insultuhin ng sino man. Salamat po, Sister Mercy, sa terminology na yon, kundi para malaman natin, matuto tayo ayon sa sinabi ng Romans chapter 15 verse 4. Sister Mercy, pakibasa po. Pasensya na po, medyo utal ako dahil yung akin pong ngipin ay masakit. Hindi po ako umiinom ng gamot sa anumang sakit. Lalo na sa ngipin. Sige po. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. Amen. Tuloy nyo na po. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Yun, hindi po para ibagsak, no? No? Tulad ng terminology yung ginamit kanina, Sister Mercy, hindi para laitin. Ngayon, pag nakita natin itong kalagayang ito, at nasa lamin din natin na, uy, bilang isang Kristiyano, nandun ako matuto po tayo at nang sa ganun, ano daw epekto? At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag Matatag? at malakas Malakas? ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Wow! Di ba? Hallelujah! O, samahan tayo ng Panginoon, no? Sa pag-aaral na ito, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, aming amang nasa langit. Salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin na ito po'y mapag-aralan o itong Romans chapter 15 verse 4 ibinigay mo sa amin upang kami po ay matuto, maging malakas, maging matatag, at may pag-asa sa buhay. Ang sinuman po, Diyos, na padadalhan mo ng mensaheng ito, at ang sinumang makakarinig at mag-share ng mensaheng ito, they are blessed to be a blessing. Yun po ang suma total. Ayaw mo na napapariwara kami. Ayaw mo, Ama, na napapahamak po ang inyong mga anak. Kaya ito pong mga mensaheng ito ay nilagay mo sa amin upang dalhin sa bawat isa at nawa, dalangin po namin, maging open po sila sa mga aral ng kasulatan na amin pong makikita. Salamat din po sa matututunan po naming tatlo. Salamat po. Sigurado ko po at nauunawaan na mismong kami ay matututo sa ituturo niyo po sa amin. Hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. Thank you, Lord Jesus, sa ginawa mo para sa amin. At salamat, Banal na Espiritu Santo, sa anointing to understand the Word of God. Hallelujah. Father, we give you praise, we give you glory and honor.
In Jesus' name, Amen and Amen. Pakiusap po, pakishare. No? Pakishare po ang programang ito. Pwede nyo po kasing i-like yung FB page ng The Life Giving. Life Giving, one word. The Life Giving Spirit Church. Makikita nyo po yan sa screen. Puntahan nyo po, i-like nyo. No, i-follow nyo. Nasa ganun ng mga programa, marami po yan. Meron kami mga online sa church, no? Na inyo rin po mapapakinggan. No? Yung huling katuruan ni Sister Mercy na marami po tayong reels doon. Na pakikinabangan nyo po. Libre, walang bayad. Yung load mo lang, syempre, no? Pero wala pong bayad yun, libre. Ngunit sinisigurado ko po sa inyo, sabi nga ng binasa natin kanina, ito yung magbibigay sa inyo ng katatagan, kalakasan, at pag-asa. Siguro dagdagan pa natin bago natin hindi na tayo nagmamadali sa oras ngayon, hanggang madaling araw po kami. Nagdaga siguro natin. Ito, kabisado to ni Sister Mercy. Acts chapter 20 verse. Sige, tinaw mo. Verse 20. Line of 3. Verse 30. Acts chapter 20, verse 22. 32. 32. So, Oo, alam ko, 32 yan. Maliit lang eh. Hallelujah. Sige nga po, Sister Mercy, pakibasa. At ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na tungkol sa Kanyang biyaya. Makapagpapatibay ito sa inyong pananampalataya at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan ng Diyos para sa lahat ng taong itinuring niyang sa Kanya. You see, ang salita ng Diyos, si Paul nga sabi niya, binibilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita ng pagpapala o biyaya. Kasi ito ay kayo magpapalakas sa inyo. Itong salita niya ng biyaya, ng pagpapala, ay ang magdadala sa inyo, kumbaga, courier. Anong tawag ng courier nga, no? Parang ano ba yung mga pangalan? Hindi, courier po ata tawag doon. Courier. Yung mga nagdo-doorbell sa inyong mga tahanan. Delivery po! May babayaran ba? Bayad na po! No? Parang gano'n ang salita ng Diyos, yan ang magdi-deliver sa iyo. Nandyan na siya, pero sa kaunawaan ng salita ng Diyos, madi-deliver sa iyo ang mga pagpapalang inihanda talaga ng Diyos para sa mga tinawag niya. Yan po ang salita niya. Okay, balik na po tayo sa ating nakalipas na pag-aaral. Makikita po natin sa ikalawang Kronika chapter 14. Hallelujah. Oh, glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam niyo po ang pagkilos ng Diyos na ramdam mo na kagad sa spirit eh. Hindi mo pa nakikita sa physical mong katawan ang katibayan ng iyong kagalingan, pero inside you, alam mo na tinanggap mo yung kagalingan. Kaya huwag kang lalakad sa nararamdaman, lalakad ka sa katotohanan, nagsalita ng Diyos at sinisigurado ko sa iyo, yan ang magdi-deliver lahat ng maganda para sa iyo. Amen? Hallelujah. Okay, tingnan po natin ba nakaripas natin si Sister Mercy. Pakibasa nyo nga po, chapter 14, verse 1 hanggang verse 2. Namatay si Abiha at inilibing sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghahari niya, nagkaroon ng kapayapaan sa Huda sa loob ng 10 taon. Verse 2. Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Okay, so si Asa po, ito yung pinag-aaralan natin, yung mga nangyari sa buhay ni Asa. At makikita po natin ang aral sa buhay ni Asa. So makikita po natin, sinabi rito sa verse 2, matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Yung ginawa niya, matuwid. Pero hindi sinabing sa buong buhay niya, matuwid ang ginawa niya. Okay? Okay? Meron din Malalaman natin mamaya. Yun nga yung aral na makikita natin. Ngayon, sa loob ng 10 taon, sa paghahari niya, yung unang 10 years, ano ang nangyari daw? Kapayapaan, nagkaroon ng kapayapaan sa Huda sa loob ng 10 taon. You see? No, pinag-aaralan natin yan. Balikan niyo po yun. No? Inaalala lang namin sa inyo ngayon. At sa loob ng after 10 years ng magandang, ng payapang pamumuhay, okay, ay may nangyari. Tingnan po natin, Sister Mercy, verse 9. After 10 years, ha? After 10 years.
Verse 9. Verse 9, nilusob ni Sera na taga-Ethiopia ang Huda kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe. At nakarating sila hanggang sa Maresya. Pumwesto sina Asa sa lambak ng Sefata malapit sa Maresya. Op, mamaya na natin susunod yung ginawa nila. So makikita natin dumating yung kahit na ang Diyos ang nagbigay ng magandang 10 taon sa kanila. Pero dumating ang mabigat na problema, suliranin o dilim o ano. Ba't kaya gano'n, sister? Kahit pala, payapang-payapa, may danger pala na, hindi pala tayo pwedeng kampante. Kailangan pala, sabi nga ng salita ng Diyos, be sober, be vigilant, maging mapaghanda kayo. O, bakit kaya, sister? Meron ka bang maibibigay sa amin? Kailangan po natin na Na malaman bakit dumarating, may ganun ba talaga? talaga po may dumarating. Ano masabi ng salita ng Diyos tungkol doon? Maski po sa ating buhay talaga nangyayari. Kahit payapa, maganda, kumikilos ang Diyos ng maganda, no? Kada tingin ko sa salamin, ang gwapo-gwapo ko. Pagdating pala, pag nawala na, wala. Wala na, hindi pala totoo. Hindi, joke. So, may dumating palang kadiliman. Ano ba sinabi ng salita ng Diyos tungkol doon? Meron ba talaga? Meron pong paalaala din po ang Diyos para pag may dumadating na kadiliman o problema sa buhay natin, meron po siyang Paalala na mangyayari talaga yon. Tingnan, meron ba? Patunayan mo nga sa amin. dito sa Epeso, Ewan ko sa'yo. Epeso 6. Epeso 6. Epeso 6, Epeso 6. verse 12. Verse 12. Teka muna. Bago yung Biblia ko dikit-dikit pa eh. Ayun, chapter 6, 12. 12. 12? Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng inaasahang araw na iyon. Alin yung araw na iyon? Araw ng kadiliman. Problema sa buhay. Okay. Tingnan natin ang verse 11. Sister Mercy, pakibasa po. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng diablo. So may mga lalang pala ang diablo talaga. Hindi natin alam, kailangan maging sensitive tayo. Amen? At ang plano niya talaga ay wasakin. Kasi ayaw naman niya ng nakikitang tagumpay ang Kristiyano eh. No? Pero, etong tandaan nyo, ang Diyos gusto niya tagumpay tayo. Kaya nga po may ganito tayong pag-aaral eh. Hindi para akitin kayo sa sumama sa aming church. Hindi po yun eh. Ang intention po natin ay kahit hindi tayo magkakakilala personal, at ang kakilala nyo hindi rin naman namin kilala, pero nagkakapagniig tayo ng salita, nakakapag-aral tayo ng salita ng Diyos, nagkakasama-sama tayo, at nakakarating po sa inyo ang revelation ng Panginoon na makatutulong po sa atin. At ito po pinapangako namin, we will not ask, hindi po kami hihiling ng kahit magkano sa inyo. Pero kung kinausap kayo ng Lord, walang masama. Pero hindi po yun ang intention natin. Ang tanging pakiusap po namin, share this video. Why? Kailangan po ng bawat isa. So, isa yan sa dapat natin tandaan, meron pala talagang madilim na darating na pagkakataon. Sabi rito, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Oo, mga masasamang espiritu, no? Hallelujah. Okay. Hindi mga tao, kundi mga pinuno. Pero sa susunod natin pag-aaralan yan, tiningnan lang natin na meron pala talagang Manggugulo. oo. Okay, ito ang eksakto, verse 13, no? Verse 13. Sister Lina, pakibasa po sa inyo. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. Yun, may masamang araw dumarating talaga. Ito po sabi, isuot ninyo yung mga baluting bigay ng Lord. Nang sa ganun makatagal kayo. Pakikumpleto nga muna ang basa. Verse 13. Verse 13. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos,
Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Ayun ang maganda nun no? Anong problema, anong madilim na pangyayari o mahirap na sitwasyon sa buhay mo ngayon, marahil ay dumating nga. Pero kapatid, kaibigan, hallelujah, amen? Hindi ka i-design ng Diyos para matalo. Paningin mo lang yun. Paningin mo lang yun at narito po kami ngayon para sabihin sa iyo, ang linaw ng salita ng Diyos, Sister Mercy. No? Ang linaw. Na pagdating noon, isuot mo, may mga mapag-aaralan pa tayong mga kaloob ng Diyos sa atin upang mapagtagumpayan natin ang pagdating ng masamang pangyayari. Amen? At pagkatapos ng laban, matatag, hindi lupaypay. Matatag pa rin tayong nakatayo. Pwede pala yun. Pwede po yun. Ito po yung pag-aaralan natin. Pero balik muna tayo sa 2 Korinto. Ito pong ginawa, nung panahon nila, ano ang ginawa ni Asa para magtagumpay sila? Okay? Simulan, 2 Kronika, chapter 14, simulan po natin sa verse 9, Sister Mercy. Nilusob ni Sera na taga-Ethiopia ang Huda kasama ang maraming sundalo at 300 karwahe. At nakarating sila hanggang sa Maresya. Pumwesto sina Asa sa lambak ng Sefata malapit sa Maresya. 11. Pagkatapos na nalangin si Asa sa Panginoon, Okay, putol. Hindi tumakbo, pumwesto. Naalala mo yung binasa natin kanina? Isuot ninyo. Yun is para sa atin. Sa kanila, hindi sila nanakbo. At anong ginawa nila? Nanalangin sila. Napag-aralan natin ito last programa po natin, nung araw na yon. Kasi hindi naman po tayo regular na nakikita-kita. Kaya akala nyo, lagi kami magkakasama. Hindi po. No? Kapag binigay lang ng Panginoon ng pagkakataon, at pag binigay po ng pagkakataon, talagang masikhay po nating pag-aralan ang inilagay ng Panginoon sa ating mga puso. Pumwesto sila at hindi sila nanakbo. Amen? Pero, pag pwesto nila, hindi sariling lakas ang meron sila. Bagamat may lakas sila, may talino sila. Pero, anong ginawa si Sister Mercy? Verse 11. pagkatapos na nalangin si Asa sa Panginoon, Pagkatapos ng ano? Pagkatapos nilang pumwesto. Amen? Huwag tayong tatakbo sa problema. Alam mo, hinahabol lang ay ang taong tumatakbo. Kung hindi ka naman tumakbo, karanasan ko yan nung ako'y high school at elementary. Ako po ay hindi naman lumaki, tumanda sa Sampaloc, no? Manila. Magulo po dyan. Isa sa natutunan ko noon, pag tumakbo ka, hahabulin ka. Andyan na yung pana, bato, pillbox. Pero pag hindi ka tumakbo, ikaw ang hahabol sa kanila. Amen? Ikaw ang hahabol sa kanila. Hallelujah. So pagkatapos pumwesto, pwestuhan mo. Ano ibig sabihin pwesto ba? Kung maging handa ka, matatag ka. Don't cover. Wag kang, no. Wag yung parang walang Diyos. Lagi nakahanda. Hindi yung parang walang Diyos. Kasi ano man ang dumating, andyan pa rin ang Panginoon. Kasi lahat naman dumating, sabi nga, binasa natin kanina, dumarating talaga eh. Pero pag pwesto mo, kinakailangan mong katulad ni Asa, ang manalangin. Siyempre, ibang panalangin sa Old Testament, iba ang panalangin sa New Testament. Pero sa ngayon, tingnan po natin, ano bang panalangin, ano bang ginawa niya. Nanalangin po sila. Sister Mercy, pakibasa po. Tuloy niyo po. Pagkatapos, verse 11 yun. 11. Apo. Pagkatapos na nalangin si Asa sa Panginoon na kanyang Diyos, O Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan kundi kayo lang. Tulungan niyo po kami, O Panginoon naming Diyos. Dahil umaasa po kami sa inyo at sa inyong pangalan, pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. O Panginoon, kayo po ang aming Diyos. Huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo. You see, laban sa inyo kasi nandun sila dahil sa Panginoon. Amen? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Ang naging resulta? Verse 12.
Kaya dinaig ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at ng mga taga-Huda. Tumakas ang mga taga-Ethiopia at hinabol sila. Hanggang sa nakuha nila lahat, no? Lahat ng kayamanan meron yun, natalo nila yun. Sino ang tumalo sa kanila? Ang Panginoon. Alam mo, sabi ng Bible, ang Diyos ang ating kalakasan. Iba po yun kesa sa ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng lakas. Sa New Testament po, tayo po, ang Diyos ang ating kalakasan. Ibig sabihin, hindi natin ipinagyayabang kung anong meron tayo, pero ang lakas natin, hindi lakas natin, kundi lakas ng Diyos. Iba yung Panginoon. Bigyan mo ko ng lakas. Sa New Testament, ang Diyos ang ating kalakasan. Ang laki sister ng pagkakaiba eh. Nung ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan, okay na yun eh. Pero mas malupit pag sinabi mong ang Diyos ang iyong kalakasan. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, hindi ka talaga bibigay. Hindi ka talaga uubog lang, hindi ka talaga susuko kasi ang Diyos ang aking kalakasan. Nasa Korinto yun eh. The Lord is my strength. Nga po, Pastor, ang sinasabi ko palagi din sa kapatid ko na may sakit. Mm-mm. Sabi ko, imbes na ikaw dumaing, tumahimik ka lang, pagkat ang Diyos ang kikilos sa iyo. Pero kailangan mong magtiwala na nandun ang Diyos. Sabi ko, alam mo, hindi natin ba sasabihin, kilala mo ang Diyos. Kala, may gagawin ka. Oo, kailangan mong maging matatag. Pumesto. Huwag kang mawawalan ng kagalakan. Tulad ni Asa, sabi nga niya, hindi namin kaya to eh. Naalala ko si Jehoshaphat, no? Hindi namin kaya to. Kaya nga, biglang dumating po sa akin yung salita ng Diyos na sa Ezekiel Sige, sister. 34 verse 26 yata po yun. Ano Na sinasabi? ako ang iyong Diyos na yung magbabago, babaguhin ko ang iyong mga kasukasuan. Hihilutin Oo. ang iyong nalinsad na kasukasuan. Oo, ano? Ibig sabihin, no, walang hindi eh. Pero dapat sa spirit mo palang alam mo na, no? Hindi mo pa nakikita physical, no? Alam mo na. Nangyayari na ng Diyos. Oo, pinangyayari ng Diyos. Ang Diyos na magbibigay ng hindi aksidente mabanggit 'yun eh. Sino baga sa inyo ang may mga joints, no? Na masasakit. Naalala niyo noon, di ako makaluhod, di ako makalakad, pero lahat po ng 'yon eh. Naalala ko, niresetahan ako ng gamot doon. Kwento ko na sa inyo yun. Eh, ang reseta po, hindi ko gusto ang side effect. Ang side effect niya, oo, alam niyo po yung ED, oh, nagkakaroon ng dysfunction sa pagkalalaki. Ay, hindi ko ininom. Ito, gumaling po, no? Amen, hallelujah. Kasi, ibang Panginoon, hindi po ako against sa mga gamot, sa doktor, sapagkat sabi ko nga, kung wala sila, marami ng bishop ang patay. Marami ng ring Kristiyano ang patay kung wala sila. No? Salamat sa Panginoon, salamat sa kanila, sa mga ginawa ng Diyos ng mga magagaling at mahuhusay nating doktor. No? Pero iba pa rin talaga ang Panginoon. Naalala ko yung sabi ng isang doktor eh. Ito, nung yung anak ni si Teacher Letty sa church, may message siya sa akin, sabi niya, Pastor, pakisama man sa prayer, yung anak ko po ay dapat manganak na, 1 cm pa lang daw yung linggo yun, tapos nag-declare ako. Oo, nag-declare kami, Lunes, italon ko na, madalit salita, nanganak. Pero alam niyo po sabi ng doktor, normal At sa 1 cm, alam niyo po sabi ng doktor sa kanya, kung marunong ka manalangin, manalangin ka na. 50-50 ka. Oo! Kung marunong kang manalangin ka na. Dumating sa punto yung babae na kinakausap pa na nagbibili na, Panginoon, bahala na po kayo sa mga anak ko. Kaya lang, merong himala sa Diyos eh. Sa madalit salita, yung ding araw na yon, pang! Nanganak, normal, at alam niyo binayaran, 300 pesos. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Oo. Dahil ang Puri Diyos ng talaga Panginoon. kumikilos sa atin. Kumikilos talaga ang Panginoon. Huwag po tayo susuko. Marami po yan. Maraming patutunan. Sa cellphone ko po, mga hindi ko kilala yung iba, nagme-message, no? At kahit malayo, hindi naman kailangan magkita, no? Malayo, nag-declare lang, according to the Word of God, no?
I-declare natin yung salita ng Panginoon. Tingnan natin kung ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita. Yan ang panaligan natin. At sinisigurado kayo, kung makikita nyo pa ang aking FB page, nakalagay doon. Shout out ba tawag doon? If you stick to the word, you will come back with a testimony. If you stick to the word of God, you will come back with a testimony. Sinisigurado ko po yan. Yun ang totoo. Hallelujah. So sa kanila pong panalangin, ang sabi ng Bible, ang resulta ng kanila pong pagtawag sa Diyos at pananalig, paniniwala na gano'ng mang kabigat ang problemang ito, isipin mo 10 years, pahinga sila, kaibigan eh. Ganun ka ba? Ilang taon ng pahinga? Ilang taong payapa? O sabi ng iba, ilang araw, tapos eto na naman ang problema. Walang pagkakaiba. Pagdating ng problema, andyan ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Ito tandaan mo, ayaw ng Diyos na manghina ka. Ayaw ng Diyos na maging talunan ka. Ano man na naging sitwasyon mo, ano man na naging kalagayan mo, hindi tapos ang laban hanggat hindi ka nananalo. Ang Diyos makikipaglaban sa atin. Amen. No? Hallelujah. Sa ano pong naging resulta? Kaya dinaig ng Panginoon, ang sabi ng verse 12, kaya dinaig ng Panginoon ng mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa. Sa harapan mo, kaibigan. Ang problema, ang mamang problema sa kanyang problema. Nasa Matthew yan eh. Yung panalangin, give us our daily bread. Ibig sabihin, sapat para sa araw na yon, ang pangailangan mo, hindi mo kailangan problemahin yung darating. Hayaan mo yung problema, ang problema sa sarili niyang problema, hindi ikaw. Amen? Amen. Hindi ikaw. Ngayon, sa buhay po ni Asa, hindi naman siya laging gano'n na nangyari. Ang sabi po dito, tandaan niyo po ito ha, 2 Kronika, 2 Kronika, chapter 14, verse 2, matuwid ang ginawa ni Asa, hallelujah, sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Matuwid ang mga ginagawa niya. Pero, hindi sinabi dito na buong buhay niya matuwid. Amen nangyari ngayon sa buhay ni Asa. Pero tingnan muna natin ang kanyang religious life. Chapter 14, verse 12. Chapter 15, verse 12. Ikaw naman, sister, magbasa para sa amin. Kahit minsan, binabago-bago mo yung pagkakabasa. Joke. Tingnan po natin. 2 Chronicle 15 verse 12. Nangako silang buong puso nilang hahanapin si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Ito yung kanilang religious life. Sister Mercy, pakibasa. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno ng buong puso nila at kaluluwa. Isi, ayan ang spiritual life naman ni Asa. Na gusto niya, kaharap ng kanyang nasasakupan, ang Diyos lang ang hahanapin. Ang Diyos lang ang lalapitan, ang Diyos lang ang pupuntahan. Amen? Yan ang kanyang religious life. Tandaan po natin, tinitingnan po natin ano ang aral na makukuha natin sa naging buhay ni Asa. So 10 years, payapa. Dumating ang bigla ang problema. Amen? Nanalangin sa Lord, hindi sila natakot. Ito yung ginawa niya, nanalangin. Itong stand ni Asa ha, bilang hari. Hindi tayo susuko, humarap kami. Sabi niya, humarap po kami sa mga taong ito dahil sa'yo. Ibig sabihin, hinaharap po namin sila sa'yo. Sa atin sa New Testament, ano man ang harapin natin, in Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag nagdidikit ang aking mga ngipin, grabe, puwing, biglang kumikirot. Amen? Hallelujah. So, ang isa pa sa ginawa nga nila, sabi sa chapter 15, si Asa ay nanguna sa kanyang nasasakupan na dumulog sa Panginoon na kanilang ninuno at sila po ay nagkaroon ng kasundo, Panginoon, tayo ay buong pusong ang Diyos ang ating hahanapin. Ang Diyos lang ang ating lalapitan. Yun po kanyang spiritual na stand. Amen? Amen. Tuloy mo nga ang basa, Esther. Verse 13. Ito pa ang kanyang sinabi. Okay? Verse 13. At, matindi, no? Meron pa siyang batas na inilabas. Ano yung batas niya sa verse 13? Verse 13, isinumparing nilang papatayin mang hindi susunod sa kanya, maging lalaki o babae, matanda o bata. Ibig sabihin, ang sino mang hindi susunod sa Diyos, amen, ganun katindi ang paninindigan nila. Mamamatay. Remember, Old Testament ito. Ito ay batas na binigay ng isang hari na hindi nababali. Amen? Amen. Yun ang kanilang kasunduan, yun ang binitawan niya.
Kailangan sumunod talaga lahat sa Lord. Hallelujah. Ngayon, verse 14, Sister Mercy. Verse 14, nangako sila sa Panginoon sa malakas na tinig na may pagsasaya at pagpapatunog ng mga trumpeta at tambuli. Okay, so talagang nagkaroon sila ng praise and worship. Trompeta, tambuli. Trompeta, tambuli. Amen? Ibig sabihin, ano bang instrumento pwede natin gamitin talaga sa Panginoon? Sa pagpupuri, no? Magpuri tayo sa Lord. No? So, sinelyuhan nila, ito yung tinawag na parang victory song, Sister Mercy. Yung kanilang mga ginawa, pinangako, no? Ay sinelyuhan nila ng victory song. Amen? Amen. Verse 15. Sister, Lina. Verse 15. Masayang masaya ang buong Huda at sa kanilang pagkakaisa sapagkat buong puso sila nangakong hahanapin si Yahweh. Nasumpungan nga nila siya at sa lahat ng dakoy naghari ang kapayapaan. You see? You see? Kapag ang Diyos, amen? Ano man ang dumating, kapag ang Diyos ang tumbok mo lagi. Sabi ng Romans, ng Hebrew chapter 12, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, ang tingin sa ating Panginoon. At etong sabi, dahil doon naghari yung kapayapaan pa rin. So, nagkaroon ng problema matapos nung 10 years na payapa. Amen? Tama ang ginagawa ni Asa sa harapan ng Diyos. Dumating ang problema, humarap sila sa problema, tumawag sa Panginoon, at pinagtagumpay sila ng Panginoon. At dahil doon, lalo pa silang gumawa ng kasunduan. Napatunayan nila na ang Diyos pala talaga ang kalakasan natin. Ang Diyos pala talaga ang magbibigay ng katagumpayan sa atin. Isipin nyo, dami nating kalaban sa harapan natin. Sa harapan natin. Sa harapan nila Asa. Ang Diyos ang tumalo. Kung paano ginawa, hindi ko alam. Kasi may mga pangyayari sa Bible na ginulo ng Diyos yung isipan nung sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, no? Ginulo sa chapter 20. O ginulo ng Diyos yung usapan nila at sila ang nag-away. Yung mga kalaban. Oo, yung mga kalaban na nag-away at itong sila Jehoshaphat tumingin na lang. Nanood. Oo, maraming pangyayaring ganyan sa Biblia. So, hindi ko alam paano ginapi ng Diyos. Hindi ko alam paano style naman ang ginawa rito. Pero isa sigurado, sa harapan mo, makikita mo kung paano wasakin ng Diyos ang panglilinlang o pakikialam ni Satanas sa inyong buhay. Basta wag ihinto. Pagdating natin sa Ephesians chapter 6, makikita natin kung paano i-apply yun. Mga baluti ng Lord. Okay? At sinisigurado pa, hindi ayon sa inyong mga nadinig dati. Ang application nun. No? Hallelujah! At ang sabi po sa verse 17, bandang letter B, verse 17, pero basahin mo ng buo. Chapter 15. Tatapusin po natin anong oras na ba? Sige. 15. Oh. Ngunit hindi niya inalis ang mga dambana sa burol sa buong buhay ni Asa. Siya'y naging tapat ang lahat ng banal na bagay sa nakaloob niya at ng Okay, dinala niya sa templo. Okay. Sister Mercy, pakibasa po yung verse 17. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Yan ang keyword dyan. Sa buong buhay po ni Asa, buong buhay naging matapat siya sa Panginoon. Ayaw po namin guluhin ang inyong kaisipan pa sa oras na ito. Tama na muna yung ating naintindihan, narinig. Siguro basahin na rin na muna natin yung 12. Sa darating po na muli namin pagsasama, makikita nyo naman po kung paano, uunahan po na kayo, kung paano bumagsak si Asa. Doon po natin makikita ang aral. Pero sa una, yung mga unang ginawa niya, mahalagang i-apply po natin sa ating buhay. Iba nga lang marahil ang panalangin. Amen? Pero iisang sistema, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ini-encourage namin kayo. Ano man ang kalagayan, huwag bibitaw. If God is for you, who can be against you? Nulit ko yung sinabi ko kanina, it is God's will, kalooban ng Diyos, na lagi kang malakas. Kalooban ng Diyos na ikay maging malusog. Kalooban ng Diyos na mabayaran ang lahat ng iyong pagkakautang. Kalooban ng Diyos na makaon ka sa sakit karamdaman, sa
utang at mga problema sa buhay. Kalooban ng Diyos yun. Pero tulad ng nabasa natin, balikan nyo to. Matapos ang isang araw, balikan nyo yung video ito at saka yung nauna po dito. Makikita nyo po yan sa The Life Giving Spirit Church. Makikita nyo po yan doon. FB page. Makikita nyo yan dyan sa screen. Makikita nyo po. So, like and follow. I-follow nyo para, kasi magbibigay yan ng, tawag doon, ng announcement sa iyo ang tawag doon. Notification, paalala, no? Kapag yan ang The Life Giving Spirit, ito tinataas po natin, hindi tao Yung church na ginagamit ng Diyos, doon po namin nilalagay ang mga katuruan. Hindi yung pangalan namin na nakalagay talaga. Hallelujah. Kasi kailangan po ma-focus tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. So, basahin siguro natin, Sister Mercy, simula verse 12, bago tayo magtapos, hanggang 19 ng ikalawang Kronika, chapter 15. Yung binabasa natin kanina. Yan. Simulan po natin sa verse 12. Tingnan po natin. Verse 12. Gumawa sila ng kasunduan na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ng buong puso nila at kaluluwa. 13. Ang sinumang hindi dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng Israel ay papatayin, bata man o matanda, lalaki man o babae. 14. Nangako sila sa Panginoon sa malakas na tinig na may pagsasaya at pagpapatunog ng mga trumpeta at tambuli. Nagsaya ang lahat ng taga-Huda dahil nangako sila ng buong puso. Dumulog sila sa Panginoon ng taimtim sa kanilang puso at tinulungan niya sila at binigyan niya sila ng kapayapaan sa kanilang mga kalaban kahit saan. 16. Inalis din ni Haring Asa ang kanyang lolang si Maaka sa pagkareyna nito dahil gumawa ito ng karumaldumal na posteng simbolo ng Diyosang si Asyera. Ipinaputol ni Asa ang poste, ipinasibak ito at ipinasunog sa lambak ng Kidron. 17. Kahit hindi nawala ang mga sambahan sa matataas na lugar, naging matapat pa rin si Asa sa Panginoon sa buong buhay niya. Tatandaan niyo po yan, naging matapat siya sa Panginoon sa buong buhay niya. At sabi naman sa verse 2 ng chapter 14, matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon. Pero hindi buong buhay. Next meeting po, makikita po natin na kahit pala na matapat ang isang tao sa Panginoon sa buong buhay niya, pwede palang hindi matuwid ang kanyang nagagawa na. Again, ito pa titingnan natin, hindi para ibagsak ang sinuman, kundi para matuto po tayo, maging matatag, malakas, at malaman kung paano haharapin. A lesson from Asa. Ito po ay napakahalaga. So sabi, sa kanila pong pagdulog sa Lord, pansamantala dun tayo, may kapayapaan talaga. Tipunin mo yung pamilya, wag mo ikahiya. Pag ikinahiya mo na tipunin, pangunahan ng iyong pamilya sa pagsamba sa Diyos, ang mangunguna sa kanila ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo. Huwag mong ikahiya. Kayong mag-asawa, kayong mag-boyfriend, mag-girlfriend ang buhay nyo. Sa inyong pag-aaral, pag hindi nyo pinangunahan ang inyong buhay ng pagsamba sa Panginoon at paglapit sa Panginoon, pagpapasakop sa Panginoon, ang mangyayari, ang sasakop ay si Satanas. Huwag po tayong magpabaya. At ang resulta po ay kapayapaan sa bawat puntahan nila sa kanilang mga lakarin sa buhay. Sa bawat kalaban, may kapayapaan. At dahil doon, kinakailangan po nating unahin na tanggapin ang ating Panginoong Kristo at ililid po tayo ni Sister Mercy sa pagkakataong ito. Kailangan po natin ng Panginoon. Kaibigan, inuulit ko, ikaw na ama ng tahanan, pangunahan mo ang pamilya mo. Sa loob ng tahanan, sabihin mo ang Diyos. Hindi mo kailangan i-declare na may papatayin, ha? Siyempre, Old Testament yun eh. Pero ang puso po doon, pasakop po tayo sa Panginoon. Dahil kung hindi, si Satanas ang sasakop sa pamilya mo. Si Satanas ang sasakop sa pamilya mo at ang kanyang demonyo. Ang sabi ng Bible, Satan
ay kaya lamang pumunta sa inyong tahanan. Kaya lamang siya dumalaw, pumunta para sakupin kayo ay upang pumatay, mangwasak at magnakaw. Lahat ng biyaya ng Diyos, lahat ng anong meron. Amen? Pero si Jesus nagpunta rito para magkaroon tayo ng buhay na ganap, maayos na buhay, matagumpay. At meron tayo nun. Pero ang meron lang nun ay ang tumanggap sa Panginoong Kristo. Kaya kaibigan, kung meron ka kakilala, mahal sa buhay na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, i-share mo sa kanyang video ito sapagkat sa pagkakataong ito, ililid tayo ni Sister Mercy, tutulungan po namin kayo sa sasabihin upang ang Panginoong Jesus ay tanggapin natin sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Revelation 3:20, narito ako't nakatayo sa iyong pintuan at kumakatok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at pagbuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Makakasalo mo, Panginoon, makakasama mo sa iyong tahanan, sa iyong buhay, sa lahat na may kinalaman sa iyo. Siya'y kumakatok, pero kailangan mo siyang pagbuksan. Kailangan mo siyang tanggapin. Hallelujah. Hallelujah. So, Sister Mercy, can you lead us para po sa pagtanggap sa ating Panginoon? Hallelujah, we give you praise. Para po tayo magtagumpay sa buhay, hayaan nating pangunahan tayo ng Panginoong Hesus sa lahat ng laban natin sa buhay. Kung kayo po'y makikipag-isa sa panalangin ito, sa lahat po ng pagsubok at mga problema, patuloy po tayong magtatagumpay. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, sa oras pong ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay, para sa iyo. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Nananalig po ako at nananampalataya na ikaw, Panginoong Hesukristo, ay namatay para sa akin. At sa ikatatlong araw, ika'y nabuhay muli. Panginoong Hesus. Salamat po sa kapayapaan, sa kaayusan, sa katagumpayan ng mga tatamasahin ko. Matapos kitang tanggapin, Panginoong Hesus. Salamat po. Sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Panginoong Hesukristo, ikaw na po ang maghari sa akin. Amen. Wow! Congratulations! Ang Panginoon ay sinamahan ka. Amen? So magkita-kita po tayo muli sa susunod na programa ng Cheer Up The Word Works program. You are blessed. Bye-bye. God bless you. God bless. God bless you, sister. God bless you po, Sister Mercy. Praise the Lord. Hallelujah.